Humabol sa mga bus terminal ngayong araw ang mga gustong mag-unda sa probinsya. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, komportable naman ba ang paghihintay ng mga pasahero riyan? Pops J, maayos pa ang daloy ng mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa kabila yan ng inaasahang pagdagsa ng mga uuwi ngayong araw. No? Sa kasalukuyan nga, actually, nandito tayo sa ticket booth 4. No? Pakita natin yung current situation dito sa ticket booth na to at makikita nga natin sa mga oras na ito maluwag na maluwag pa yung pila sa ticket booth na ito. No? Ganun din yung senaryo doon sa iba pang ticket booth, no? Na talagang may iilan pa rin, no? Dahil nga yan daw na karamihan ng mga kapatid natin na pumunta dito nakapag-advance booking na at nakabili na ng ticket online para pagdating nila dito ay boarding pass na lamang yung kanilang kukunin. No? Kung sakali man na syempre nakabili ng ticket, kailangan nang magpahinga o magpapahinga dahil medyo mahaba pa nga yung kanilang biyahe. Andito naman yung area kung saan pwedeng magpahinga yung mga kapatid nating biyahero. Ayan, nakita natin, maluwag na maluwag pa yung itsura at marami pang upuan na pwedeng tambayan. No? Sa kabila ng mga yan, Pops J, masilikitan din yung seguridad dito sa loob ng terminal. No? May mga K9 units na nag-iikot para i-check yung mga malalaking mga bagahe. Nagdagdag din ng mga assistance desk sa loob ng terminal habang nakaantabay din ang mga tauhan ng MMDA at BFP para sa anumang emergency o medical need. Marami rin ang mga pasaherong dumarating ng maaga upang maiwasan ang posibleng siksikan ngayong hapon sa 2 araw na ginawang drug testing. Dito sa loob ng terminal, wala naman daw nagpositibong driver sa ipinagbabawal na gamot. Sa ngayon, Pops Day, dahil wala nang pasok ngayong araw, yung mga opisina at mga eskwelahan talagang expect na marami pang habol na mga pasahero ngayong gabi para makauwi sa kanilang probinsya at doon magdaos ng undas. Ivan, inaasahan bang dadami pa ang tao dyan sa PTEX o posibleng nag-peak na ang daloy ng tao? Tama ka dyan, Pops J. No? Kahapon, actually, kinonfirm sa atin ng pamahalaan ng PITX na nag-peak na talaga kahapon yung dami ng tao. No? So ngayon, medyo konti na lang, lie low, pero they're expecting na papalo pa rin sa 180 to 190 passengers yung kanilang magiging data ngayong araw. No? Malaking tulong raw kasi yung naging health break ng mga estudyante. No? Kaya simula Lunes pa lang daw, nagsiuwian na yung iba't ibang mga pasahero, kaya naman na-diversified yung bilang ng mga pasaherong umuwi sa kanilang mga probinsya ngayon. Papse. Ivan, bukas ba sa araw ng undas, tuloy-tuloy pa rin ang mga biyahe ng mga bus riyan? Tama ka dyan, Papse. No? Tuloy-tuloy pa rin yung biyahe ng karamihan ng mga bus dito sa PITX. No? Pero unfortunately, meron ng ilang mga bus lines na nagpahinga muna, no? Dahil November 1, wala silang biyahe, non-operational sila sa mga oras. So kaya pinapayuhan yung mga kapatid nating bukas pa lang bibili or bukas pa lang nagpaplanong bumiyahe, i-check yung kanilang mga bus line na napili dahil baka pagdating dito, sarado pala yung bus line na gusto nilang sakyan. Pero in terms of sarado, no, Pops J, karamihan din yung mga food stalls dito. No? May mga available naman na pagkain dahil syempre, marami sa mga pasahero natin usually nag-a-advance na pagdating dito 2-3 hours sila nandito. So karamihan sa kanila magugutom. So marami namang mga food options na pwedeng mabilhan dito at syempre makabili na rin ng pasalubong para doon sa kanilang mga kapamilya sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque, live mula sa PTEX.